Sabi ng Lord, bitawan mo na yan. Ayaw natin. It is killing your destiny. Ayaw natin. Huwag kang masyadong kapit na kapit, lalo't pag pinapabitawan ng ating Panginoon. After all, kung talaga pong bigay ng Panginoon yan, hindi mo kailangan yan sakalin. Stop suffocating your blessing. Stop crushing your breakthrough. If God wants you to let it go, let it go. And trust Him. Put your confidence in Him that He's going to provide something. And if God says, idagdag mo to sa iyong buhay, you add it. Kasi ang instruction ng Lord, hindi lang puro bawas. Ang instruction ng Lord, magdagdag din. Magdagdag ng humility. Magdagdag ng integrity. Magbawas ng sama ng loob. Magbawas ng kaaway. Dagdag bawas. Hindi lang ito puro let it go, let it go. But will you welcome what God is telling you, mga kapatid? Alam, minsan talaga ang hirap marinig kasi parang, Lord, ba't kailangan mong tanggalin? Ba't kailangan mawala ang trabaho ko? At halos basira ang ulo mo nung nawalan ka ng trabaho. Pero hindi mo alam yung pagtanggal ng Lord na yun sa trabaho, prepare ka ng Panginoon. Hindi kasi porkit may tinatanggal, punishment. Minsan yung pagtanggal, preparation ng Panginoon for the next level of your life. Na sabi ng John chapter 15, every branch that bears fruit, He prunes. Lahat ng nagbubunga, pinuputol ng ating Panginoon. Bakit daw? So that it will bear more fruit. So ibig sabihin yung pagtatanggal ng Panginoon, preparation for more. Yung ibinawas ng Panginoon, preparation for more. So did you hear God's voice? Yes, Pastor. Are you willing to obey? Lord, wag, Lord. Lord, kabado me. Paano kami makakasurvive, Lord? Hindi namin to kaya. Kasi minsan we are holding on to things too tightly. Ang ganda ng takbo ng trabaho, ang business nag-expand, ang career nagpo-progress. Parang nagtataka ka kung kailan naman ako nag-commit kay Lord, tsaka ako nawalan ng trabaho. Kung kailan ako nag-growth track, tsaka naman ako nawalan ng jowa. At kung kailan naman nagbigay ako ng finances ko sa church, tsaka naman nalugi ang aking negosyo. Why is this happening to me? Pinaparusahan ba ako ng Panginoon? No. It's not a punishment. It's preparation. God is a good God. Tingin mo ba, noong mga panahong sayang-saya ka noon, nakita ng Lord, ang saya na ito ah. Bigyan ng problema yan. Ganun ba ang Panginoon? Ang saya mo sa negosyo mo, tanggalan ng negosyo yan. Hindi ganyan ang Diyos. Pero may perspective ang Diyos na hindi mo nakikita. May nakikita ang Panginoon na hindi natin nakikita. So kung tanggalin man ang ating Panginoon, hindi niya yan tinatanggal to punish you. Tinatanggal ng Panginoon. Elimination is God's preparation for the next level of your life. You just have to believe that God can and God will. God is speaking to you, but the question is, are you listening? Kapag gustong-gusto mo kasi, parang ang hirap sundin ng pinapagawa ng ating Panginoon. At sabi ng Panginoon sa iyo, sure ka ba talaga dyan? Mahal na mahal ko po eh. Oo, mahal na mahal ka nga. Pero sure ka ba talaga dyan? Yes, Lord. Sure na sure talaga ako. Pero hindi kasi porket mahal na mahal mo, gustong-gusto ng Panginoon. And if God eliminates something sa ating buhay, can you trust the Lord that He's gonna provide? He's gonna deliver you and He's gonna see you through?